tuloy na po tayo mga boss sa ating pagkukondisyon. Tandaan niyo mga boss, ang malusog at magaling na manok ay napakadaling ikondisyon at hindi kayo ipapahiya pagdating sa oras ng laban. Pwede po kayong magtanong mga boss tungkol sa pangalan ng mga gamot na ating ginagamit. I-comment nyo lang po ang lahat ng ito sa ating comment box mga boss. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa physical conditioning ng ating mga manok. Wow naman! Wow! Tara, samahan niyo ako. Bago tayo tuluyang magpatuloy mga boss sa ating pagkukondisyon ng ating mga panlaban, ay kailangan muna natin piliing mabuti ang ating ikukondisyon. Kasi bawat tao mga boss ay may kanya-kanyang preference pagdating sa fighting style ng ating mga manok. Paano masabi? Yung iba gusto ng grounder, yung iba gusto ng flyer, yung iba naman gusto ng stylish. Ang ibig kong sabihin mga boss ay kung halimbawa ako ang magkukondisyon, ay pipiliin ko mismo yung fighting style na gustong-gusto ko. Galing ha? Sa aking eksperyensya mga boss ay huwag kayong magkondisyon ng manok na against ang kanyang fighting style sa iyong kagustuhan. Ang pangalawa natin gagawin mga boss bago natin ituloy ang physical conditioning ay ang general check-up. At ito po ang isang pinaka-stricto ako pagdating sa seleksyon. Kailangan po yung paa ng aking manok na ikukondisyon ay hindi pike, hindi sakang, hindi taob, at hindi tihaya. Pag meron akong isang pintas sa paa na nakita, ay out na po agad yan sa akin. Istrikto po ako pagdating sa paa ng manok. Ang kinukondisyon ko lang na paa ng manok ay yung normal at magandang klase ng paa. Ang pangatlo po na aking tinitingnan bago ko ikondisyon ang isang manok ay ang kanyang overall na kalusugan. Kailangan wala siyang sipon, wala siyang halak, at wala siyang ibang problema sa kanyang pangangatawan, lalo na sa kanyang kalusugan. At kailangan din mga boss na wala siyang diferensya or problema sa mata. So, tapos na tayo mga boss sa ating usapin na how to start. Dahil nakapili na tayo ng healthy, magaling na manok ayon sa style na gusto natin, walang problema sa paa, walang problema sa mata, kaya ituloy na natin ang ating conditioning. Ulit-ulitin ko pa ba? Punta na tayo sa pinakamahalagang bahagi bago tayo mag-umpisang magkondisyon. At ang pinakamahalagang bahagi na aking tinutukoy mga boss ay ang paglilinis sa kanila mula ulo hanggang paa, loob at labas ng kanilang pangangatawan. Ang unang step na aking ginagawa mga boss ay kailangan na ito ay naka-battle trim na. Ipapaliwanag ko mga boss kung ano ang ibig kong sabihin sa battle trim. Una kong ginagawa mga boss ay chine-check up kong mabuti yung kanilang tuka. Kung ito ay biyak, out na po yan agad mga boss. Kung ang itaas na bahagi ng kanilang tuka mga boss ay sobrang haba, yung lampas-lampas na ganyan yung kanilang tuka, ito po ay aking tinitrim ng konti para po hindi makasagabal sa kanilang pagkain at lalong-lalo na sa oras ng laban. Ginugupit ko po ito ng nail cutter o kaya nipper at saka po hinahasa para sa eksaktong haba lang ng kanyang tuka. Ang pangalawa ko pong ginagawa mga boss ay nagpuputol na po ako ng tahid. Tinatanggal ko na po yung matulis na bahagi para sa mga stag at pagdating naman po sa mga kak ay pinuputol ko yung kanilang tahid ng eksakto lang sa haba ng butas ng gloves. Para sa ganon ay maiiwasan ang pagkatanggal, pagkabali, or pagkabiyak ng tahid ng ating mga panlaban pagdating sa sparring or training. Pag okay na mga boss yung kanilang tuka at tahid, ang isusunod ko naman na ititrim ay yung kanilang balahibo.
Tama kayo mga boss, ginugupitan ko po yung aking mga manok bago ko po sila isalang sa conditioning. Tinatanggalan ko ng balahibo yung ilalim ng kanilang likod papunta sa puno ng buntot, sa ilalim ng kanilang pakpak papunta sa kanilang puwitan. Pero, take note mga boss, yung akin pong paggugupit ay hindi po sadsad. Nagtitira po ako mga boss ng kanilang pamproteksyon laban sa kagat ng pesting lamok. Tinitrim ko din mga boss yung kanilang sobrang habang lawi o buntot na halos sumayad na sa lupa. Dahil sa aking palagay, ito po ay maaari makapagdulot sa kanila ng disgrasya o disadvantage pagdating sa oras ng laban. Kaya po ang ibig kong sabihin naka-battle trim ang aking mga manok ay eksakto ang paglak ng kanilang tuka, tamang-tama yung haba ng tahid, at nakagupit pogi po yung kanilang balahibo at buntot. Yan po ang ibig kong sabihin sa naka-battle trim. Dito naman tayo mga boss sa usapin na most important part before physical conditioning. Idire-diretso lang natin mga boss. Pagkatapos ko silang ma-battle trim ay diretso na po sila paligo mga boss. At syempre mga boss, hinahaluan ko yan ng shampoo para sa pamatay lisa, pamatay hanip, pamatay kuto, red mites at kung ano-ano pa ang tubig na aking pinampapaligo sa aking mga manok. Hindi man mamatay ang mga pesting hanip o red mites, lisa at kuto sa chemical ng shampoo, sila po ay mamamatay sa pagkakalunod. Dahil nilulublob ko po ang aking mga manok sa kanilang paliguan ng 3 to 5 minutes. Para sa ganun mga boss ay nakakasiguro ako na wala ni isang natirang kuto, lisa o hanip sa kanilang katawan. Bukod sa chemical, nilulunod ko rin po ang mga yan. At ang pangalawang pinakamahalaga na aking ginagawa bago ko sila isalang sa physical conditioning ay ang pagbabacterial flushing mga boss. Pinapainom ko sila boss ng antibacterial tablet or capsule 3 consecutive days. Para sa ganon ay maiwasan natin ang pagputok ng kanilang sakit pagdaan nila sa matinding training at stress sa conditioning. Magkakasiguro tayo na wala silang sipon, wala silang halak or iba pang mga sakit na maaaring lumabas pag nakaranas ng matinding training at pagod ang kanilang katawan. At ang pinaka-importante sa lahat na aking ginagawa bago ko sila ipasok sa physical conditioning mga boss ay ang pagpupurga. Kailangan mga boss, bago ko sila isalang sa physical conditioning ay malinis sila or wala silang bulati sa katawan. Unahin nating tanggalin mga boss ang bulati sa kanilang mata. Kahit po wala akong nakikitang bulati gamit ang aking sariling mata ay sinisigurado ko kaya pinapatakan ko na yung magkabilang mata ng aking panlaban. Pagkatapos ko pong malinis ang kanilang mata, ang sinusunod ko naman mga boss ay yung bulati sa kanilang bituka. Tutukan nyo itong mabuti mga boss at ilista nyo sa inyong kalendaryo. Ganito po ang aking diskarte sa pagpupurga. 37 days before the fight, sa oras ng alas 4 ng madaling araw, pinupurga ko po mga boss ang aking mga panlaban. Yan po ay first dose lang. After 10 days, ay binibigyan ko sila ulit ng second dose na pamurga para makasigurado ako na walang natira kahit ni isang bulati sa kanilang katawan. Let me explain mga boss. Ayon sa mga eksperto mga boss ay sa unang dose ay maaaring hindi mamatay lahat yung mga bulati sa katawan ng ating mga manok dahil yung iba ay napakatuso. Pag nalaman nilang nandyan na si purga, sila po ay umaakyat sa lalamunan hanggang sa ngalangala ng ating mga manok. At doon po ay nagtatagal sila ng ilang araw at saka lang bumababa pag alam na nilang wala nang bisa yung pamurga. Yan po ang dahilan kaya po kailangan nating mag-second dose. Pagkatapos ng 10 days, sila po ay nakababa na ulit sa lalamunan at bituka ng ating mga manok. At doon
pag binigyan natin sila ng second dose, sure ako, tepok, dead ball sila lahat. At sigurado ako mga boss na lahat ng vitamins at protina, minerals na gusto nating ibigay sa ating mga manok ay matatanggap nila 100%. Meron na tayong naka-battle trim at malusog na manok, magaling, maayos ang paa, walang sakit at bulate. Tuloy na po tayo mga boss sa ating pagkukondisyon. Tandaan niyo mga boss, ang malusog at magaling na manok ay napakadaling ikondisyon at hindi kayo ipapahiya pagdating sa oras ng laban. Oh my God! Pwede po kayong magtanong mga boss tungkol sa pangalan ng mga gamot na ating ginagamit, sa eksaktong timing at kung kailan natin tinuturok, mga request na topic, mga suggestion sa mga bagay-bagay para lahat po tayo ay matuto. I-comment nyo lang po ang lahat ng ito sa ating comment box mga boss at isa-isa kong babasahin, sasagutin sa abot ng aking makakaya at eksperyensya. Sana po mga boss ay may natutunan kayo na kailangan at dapat gawin bago po kayo magkondisyon ng inyong mga panlaban. Lalong-lalo na kay Boss Eli Maghanoy. Mabuhay ka boss! Ako po ay hindi eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat, hanggang sa muli, bye for now!